Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa kanyang napakadakilang biyaya sa atin, ang ating buhay at lakas na tayo po ay patuloy niyang pinagkakalooban. At ngayon nga pong araw na ito ay ating binati kanina ang atin pong mga ina. At salamat po sa inyong presensya na naririto kayo. Kanina ako'y nananalangin. Sabi ko'y sobrang dami ng tao rito sa unahan. Baka sabi ko'y bumagsak na itong stage nating ito. No? Sa tunay po, every time na tayo po'y nagpapaakyat dito ng napakarami yung mga tao, ating tinitingnan yung kapasidad natin. But praise the Lord na hindi naman tayo pinababayaan ng ating Panginoong Diyos. At salamat po sa ating mga bisita. Meron ho ba tayong mga bisita ritong dumating ngayon lang? Meron po ba? Okay, dyan sa taas, meron ba? Wala. Okay, so tayo po ay dadako na sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon po ay ating ikalawang linggo ng buwan. And I hope inyo pong natatandaan ang tema po natin sa buwang ito. It's about huling panahon, about eschatology. Yan po yung ating pinag-uusapan ngayon sa buwang ito, and praise the Lord, tayo po ay may banal na kasulatan na pinagkukunan ng atin pong mga pag-aaral. Hindi po tayo nakasalalay doon sa mga tradisyon, salit-saling sabi ng mga tao na kanilang itinuturo sa kanilang mga simbahan. Ang atin po ay ang itinuturo ng banal na kasulatan. Tayo po ay magpapatuloy na sa atin pong gawaing ito. At buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa 2 Timothy, sa chapter 3. At ang talata po natin ay verses 13 to 17. Ang atin pong babasahin sa pagkakataong ito. 2 Timothy chapter 3, mula po sa talatang 13 hanggang sa 17, ang atin pong babasahing talata. At kung kayo po ay nandiriyan na, tayo po ay tumayo. At sa mga walang Bible, naririyan po naman sa screen natin ang ating talata. Okay? Basahin ko po at ako na lang po ang maglalakas ng tinig. Basahin na rin po naman ninyo sa inyong banal na kasulatan. Sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo na kanyang lingkod. And of course, ay palagi nating binabanggit na hindi lamang si Timoteo sa panahong ito ang kinakausap, kundi ang bawat isang anak ng Diyos. Ganito po ang sabi ng talata. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, at mga dadaya at sila rin ay mga dadaya. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal na salita, at ngayong pong umaga, ang atin pong paksang tatalakayin ang pagtatagumpay ng pananampalataya sa huling panahon. Tayo po'y manalangin.
Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, kami nga po'y nandirito sa inyo pong banal na harapan at muli nga po kami nagpapasalamat sa iyo sa buhay at lakas na iyong patuloy na ibinibigay sa amin at gayon din po na kami po ay nagkakasama-sama upang sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan at gayon din po ang mag-aral ng iyong salita upang kami nga po, O Diyos, ay maturuan at mapaalalahanan at makita po namin ang iyong banal na kalooban at magampanan po namin sa aming buhay. Sasamahan mo po kami, O Diyos, sa mga sandaling aming gugugulin sa pag-aaral. At Ama, ang lahat ng ito'y dalangin ko pong may pagpapasalamat sa iyo at hiningi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. Okay, so salamat nga po sa Panginoon na tayo po ay muli ay patuloy na binibigyan niya ng biyaya na makadako sa kanyang bahay-sambahan upang sumamba at mag-aral nga po ng kanyang salita. At salamat nga po na tayo po ay mayroong banal na kasulatan na ating nabubuksan at napapag-aralan. At isa po sa nilalaman ng ating banal na kasulatan ay tungkol po sa huling panahon. Yan po ang malinaw na binabanggit po. Kung ating sasaliksikin, isa po sa mga nilalaman ng banal na kasulatan ay ang tungkol sa huling panahon. At ang isa nga po rito, nakita po natin dito sa ating talata. Kung inyo pong titingnan sa verse 1 ng chapter na ito, ay ipinakikita po rito yung tungkol sa huling panahon. Sabi po ng verse 1, "Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib." Meron pong binabanggit ditong huling araw. Ang araw na yon ay hindi po yung kung anong araw, kundi yung pagbabalik ng ating Panginoon, pagbabago ng sistema ng mundong ito, at lahat ng mga nangyayaring ngayon ay magkakaroon ng pagbabago. Yan po ang tinutukoy sa banal na kasulatan na huling araw. At mapapansin po natin ang pagbanggit po ng tungkol dito ay binabanggit po sa maraming bahagi ng banal na kasulatan. Kung gusto po ninyong buksan, ang isa po ay doon sa Isaiah chapter 2 verse 2. Kung inyong babasahin yan, Ezekiel chapter 38 verse 16. 2 Peter chapter 3 verse 3. Yan lang po ang aking isinulat just to tell us na ang ating banal na kasulatan ay nagtuturo ng tungkol sa mga huling araw. Ngunit, isa rin po dito sa binabanggit ng banal na kasulatan tungkol dito sa huling araw na ito ay yung magiging lagay nito na ito po ay hindi magiging maganda. Hindi magiging maganda. At tulad nga po ng nabanggit na natin sa verse 1, ang sabi po ng talata, "Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib." Mga panahong mapanganib. Hindi isang araw, kundi mga panahon. Yan po ang sabi. Kaya po ang mundong ito, alam natin ang tendency. Hindi po ito paganda, kundi pasama. Yan po ang nais kong mabanggit sa atin ngayon. At ang isa po rito, sa sinasabi po nating mangyayari na kasamaan ay maging sa bahagi po ng pananampalataya. Okay? So, nandiriyan po, pati yung pong pananampalataya ay malalagay po sa maraming mga kahirapan.
sa buhay po maging ng mga anak ng Diyos. Hindi po dahil tayo'y mananampalataya ay exempted tayo sa mga kahirapan. So, at dahil po diyan sa kalagayang iyan, marami po ang maapektuhan sa atin. At sabi ko nga po, maaaring dahil sa kahirapang iyan, ay kung ano ang maging direksyon ng ating buhay. Last Sunday po ay binasa natin yung Matthew 24 sapagkat yan po ang ating text. Nung last Sunday, ay dito po sa verses 7 to 12, tingnan po ninyo ang sabi ng talata, Matthew 24. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Okay? At ang sabi po rito sa verse 9, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Okay? At kung magkagayoy, maraming mga titisod at magkakanuluhan sa isa't isa, at mga kakapuutan sa isa't isa, at magbabangon ang maraming bulaang propeta, at ililigaw ang marami, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yan po yung ating text last Sunday, at yan po ay binabanggit ng banal na kasulatan, at yan po ay tiyak. Hindi po ito presumptions. Ito ay tiyak na mangyayari sa daigdig na ito. Natin nga pong binabanggit na maging ang mga mananampalataya ay greatly affected sa pagkakataong iyan. Kaya po naman, sa atin pong pag-aaral ngayong umaga, ay itutuon po natin ito sa ating pananampalataya, na ang atin pong layunin ay ito po'y ating maipagtagumpay. Okay? Na hindi tayo makabilang doon sa dahil ng kahirapan, dahil ng mga persecution, ay tayo po'y madaya at lumayo sa Panginoong Diyos, at sabi nga po'y pabayaan na lang natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga po sa umagang ito, ang atin pong pag-aaral ay ang pagtatagumpay ng pananampalataya sa huling araw. Ang ibig nating sabihin na hanggang doon sa huling araw ay makitang tayo po'y nakatayo at matatag. May po ba, mga kapatid? Yun po yung nais nating banggitin dito sa ating paksa. Okay? Darating ang kahirapan, mga pagsubok, pero yung tayo ay madatngang tumatayo sa atin pong pananampalataya. So yan po yung ating ibig sabihin dito. At diyan nga po sa ating kapitulong yan, kung inyo pong papansinin, ay ang magiging kalagayan. Tingnan po ninyo sa chapter 3. Nabasa na po natin ang unang talata kanina. Tingnan po natin verses 1 to 8 kung ano po ang mangyayari sa mga panahong huling araw. At ito nga po ay nandirito na sa ating kapanahunan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ito ba'y nangyayari na ngayon? Okay? So yung mga artista o kahit na hindi artista, kahit mga tao, normally yan po yung tendency. Kung meron silang iniibig, higit sa lahat ay ang kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagbalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Yan po lagi ng tao ngayon. No? Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili. Mabangis at hindi maibigin sa mga mabuti. Mga lilo, matigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan kaysa maibigin
sa Diyos na may anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Yan po yung binabanggit ng ating talata. Kaya po, kung ating titingnan, ang magiging kondisyon ng ating daigdig na ito pagdating sa bahaging pananampalataya ay hindi po madali. Ano? Kala ninyo ang mundo nating ito, mga pinapangakuan tayo ng pagganda sa magitan ng ating mga namiminuno. Sabihin ko po sa inyo, huwag na ninyong asahang gaganda ang ating mundo. Sapagkat yan po ang mangyayari. At nakikita naman natin ang katotohanan. Palagi ko pong pinagbabalik tanawan. Nung ako'y maliit pa, ang bisyo lang ng mga tao noon ay alak. Ngayon, lahat na ng droga. At ngayon, alam natin ang balita ng ating bayan, sa ating pamahalaan. Pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa sarili. At yung sinasabing monopolya sa iba't ibang kaparaanan, to the point na hindi na nila iniintindi yung kalagayan ng ibang mga tao, sila lang ang makilala at maitaas. Kampi-kampi. Yung politika po, makikita natin yan ang lagay. No? So, kaya po mga kapatid, ang magiging lagay ng ating mundong ito ay tunay na hindi po maganda. At yan din po naman ay binabanggit dito sa kabanatang 4 ng 1 Timothy. Ito po yung nabanggit ko doon sa aming pagtuturo sa Balite. Tingnan ninyo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, Holy Spirit po yan, na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa huling araw, sa huling panahon, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao at magsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. May mga paniniwala tayong hindi nag-aasawa. At ang sabi po rito, na ipinag-uutos na lumayo sa mga karne na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat, na may ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang marapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Makikita po natin na pinaiikot ng mundo ang kaniyang sitwasyon ayon sa kanilang kagustuhan, at ito po ay malinaw na nangyayari sa ngayon. Patunay na ang banal na kasulatan ay tunay. Amen po mga kapatid. So kaya po, nandiriyan ang kalagayan ng atin pong mundo, kaugnay sa ating pananampalataya, ito po ay talagang pahirap ng pahirap. At ang nais po ng Diyos mula pa ng unang panahon ng lumang tipan hanggang sa panahong ito, ay maging matagumpay ang mga anak ng Diyos. Merong mangyayaring ganito, pero ang gusto ng Panginoon, hindi tayo talunan. Diyan po sa Deuteronomy chapter 6, verses 1 to 19. Wala tayong panahong basahin, yan po ay sa Israel. Na ang purpose ng Panginoon, sila ay maging successful, victorious sa lahat ng kanilang kalagayan. Romans 8:37, for we are more than conquerors, from 31 to 39. 1 John 4:4, greater I say that is in you than he that is in the world. Ano yung pinakikita ng talatang iyan? Hindi yung tayo ay talunan.
Ang ipinakikita ng talatang ito, ang Kristiyano, ang kanyang mga anak mula noon hanggang ngayon, ang kanyang nais, victorious tayo. Yan po yung ipinakikita rito. At doon po sa Romans chapter 16, alam ko nabasa na naman nyo ito. From verses number 1 to verse 16, naroon po binanggit ni Apostol Pablo yung mga tao. Binabati ko si ganito, si ganito, si ganito, si ganito, hanggang verse 16. And I believe yung mga tao ngayon ay naging victorious sa kanilang spiritual na buhay. Dahil hindi babati ni Apostol Pablo ng ganong pagbate kung ang mga ito'y mga naging talunan. So, ang ibig ko lang pong sabihin, mga kapatid, tunay na naisin po ng Diyos na ang buhay Kristiyano ay hindi talunan hanggang doon sa huling panahon. Amen po? Yan ho ba'y gusto natin? At ang sabi nga ni Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 4, 6 to 8, ako'y nakipagbaka na mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya, buhat ngayon ay nakataan sa akin ang putong ng katuwiran na inihanda ng Diyos sa bawat sumasampalataya. Ganun po yung idea. Si Paul, nagwakas ang buhay na matagumpay. Ang iglesia ng Thessalonica, alam din po natin, chapter 1, verses 1 to 10, na siya po ay pinuri ni Apostol Pablo dahil sa tagumpay ng kanilang spiritual na buhay. At ang sabi nga po doon sa verse 10, mula sa inyo ay nabansag ang salita ng Diyos, hindi lamang sa Macedonia, Akaya, kundi sa maraming dako ay nabansag ang salita ng Diyos. Ganong kagandang patutuo nun. At yan po ang nais ng Panginoon sa pananampalataya ng mga Kristiyano na maging matagumpay ang atin pong pananampalataya. Okay? At yan po yung hamon na ipinakikita po dito sa ating talata. 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 17. Kayo na po ang bumasa. Okay? Yan po yung hamon sa pananampalataya natin hanggang sa huling panahon. Ayon ang ninanais ng Diyos sa atin. Yan po yung nilalaman ng talata. Yan po yung ating nakita rito. Doon po sa verses 14, 15, 16, 17, kung inyo pong bibigyan ng summary, yan po yung purpose. Okay? Datapwat manatili ka. Anong ibig sabihin nun? Yung ikaw ay masumpungang ayos hanggang sa huling panahon ng iyong buhay, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kung ikaw ay aabutin mo ang pagbabalik ng Panginoon, ang nais ng Diyos, ayos ang buhay natin hanggang sa huli. Amen po, mga kapatid. Okay. So, ang hamon po, naririyan, na tayo po ay maging matagumpay, na itong ating pananampalatayang ito, na mayroon, ay ito po'y maging kapakipakinabang sa ating buhay bilang tayo po'y anak ng Diyos. Yan yung hamon. Bakit baka tayo hinahamong maging matagumpay? Upang maging useful, victorious ang buhay natin bilang anak ng Diyos. Yun naman ang purpose nun eh. Mga kapatid, so, pag inyong binasa yung buong kapitulong yan po yung idinidiin. So, yan po yung sinasabi sa atin hanggang sa verse 17. So, datapwat manatili ka. At ang sabi po diyan, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti.
So diyan po, yan ang naisin ng Diyos sa ating buhay. At nawa po ay yan din po ang nais natin sa ating buhay. Meron ho ba tayong ganyang naisin? Yan po yung plano ng Diyos. Yan po yung gusto ng Diyos. Mula sa mga talatang ating binanggit, yan ang idinidiin ng talata. Greater is He that is in you than he that is in the world. 1 John 4:4. Hindi talunan, but victorious sa ating buhay Kristiyano. Na pag sinabing victorious Christian life, ay naipapakita natin ang magandang patutuo ng ating pananampalataya hanggang sa katapusan. At yan po ang nagawa ng Iglesia po ng Jerusalem. Doon po sa verses chapter 2, 46 and 47, na nagpupuri sa Diyos at inadagdag sa kanilang Panginoon araw-araw yaong naliligtas, at sabi po roon na yung mga tao ay sila'y pinupuri. Ano po ang sabi roon? Tingnan natin, at hindi ko naman totoong sa ulo yung talata. Ang sabi po ng verse 47 na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Hindi po sila kinikriticize for having a bad testimony sa kanilang buhay, kundi meron silang magandang patutuo ng kanilang buhay. Yun po yung hamon sa pagtatagumpay. Na maipakita natin na tayo ay ilaw ng sanglibutan at asin ng lupa. Yan po yung purpose ng Panginoon sa atin. Alam natin ang talata sa Matthew chapter 5. Sabi po ron, kayo ang ilaw ng sanglibutan, kayo ang asin ng sanglibutan. And doon sa verse 16, let your light so shine before men. So mga kapatid, napakahalaga po ng atin pong maipagtagumpay ang atin pong pananampalataya hanggang sa huling panahon. At bilang pastor, yan po yung gusto kong mangyari sa church natin. Sa bawat miyembro ng Good Shepherd, na lahat tayo sa atin ay matatag sa pananampalataya at hindi tayo nahihila ng mundo. At nakasusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Yan po yung tinutukoy natin dito. Na bilang Kristiyano, tayo po ay nagbubunga sa ating buhay pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Nawa nga po mga kapatid, ay naunawa natin ang bahaging ito. So, gusto ho ba niyong victorious ang buhay niyo? Parang hindi yata. Mahina Gusto ho ba natin? Yes. Ngayon, atin pong tingnan para tayo magtagumpay. Lakas sa pagtatagumpay ng pananampalataya sa huling panahon. At least, maunawaan natin, paano ba ako magtatagumpay? And praise the Lord, we have that, sabi nating power. We have that thing that we can uphold, we can embrace as believers of God upang tayo po ay magtagumpay. Sabi po ng ating text, naririyan lang po naman tayo, maikli lang yung ating time, nagugugulin. Sabi po ng verse 16, sabi po rito, sabi ng 14, datapwat manatili ka sa bagay na iyong pinag-aralan, gusto kong makita ang iyong buhay na victorious. At pagdating sa verse 16, naririto po ang advice sa atin. Ito ang sabi na ating masabing lakas. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway,
sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So, ang naisin po ng Panginoon ay yung maipagtagumpay natin ang ating pananampalataya hanggang sa huling panahon, hanggang sa kanyang pagbabalik o hanggang sa tayo ay kunin ng Panginoon. Alam kong hindi naman sabay-sabay tayong aalis sa mundong ito. Maliban na lamang doon sa rapture, sabay-sabay. Pero ang maganda po niyan, kung hindi pa natin aabutin, o hindi tayo makakasabay doon sa rapture, mauuna kayo, ay victorious tayo. Tama? Yun ang gusto natin. Sa rapture ay tiyak na tayo sabay-sabay. Pero kung sabi nga bago mag-rapture ay kay kukunin na ng Panginoon, ay maganda po yung tayo ay tagumpay. At dito po ay binanggit sa ating talata ang katotohanan. So nakikita po natin dito, doon sa lakas sa pagtatagumpay ng pananampalataya sa huling panahon, saan tayo kukuha ng lakas na ito, ng kakayanang ito, ang sagot, naririyan po sa talatang 16. Na ito ay sa pamamagitan ng Diyos at sa kanyang banal na salita na kanyang kinasihan. Amen? Hindi pera. Okay? Kundi yung kanyang salita, ang Diyos sa kanyang salita. Ngayon, tingnan po natin itong salita ng Diyos. Gano'n bagang kahalaga nitong salita ng Diyos? Ito po ay aking itinuturo sa Bible School, yung simbolo ng salita ng Diyos, ng banal na kasulatan. Alam po ba niyo ang simbolo ng salita ng Diyos ng Bible? Ibibigay ko po sa inyo. Matthew 4:4, 1 Peter chapter 2, verse 2. Ano yung simbolo riyan? Pagkain. Ano ang halaga ng pagkain? Para tayo ay lumakas, mabuhay. Yan ang ipinakikita sa pagkain. Okay? Yan po ipinakikita sa salita ng Diyos. Ito pala ay pagkain. Hindi literal, pero ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Kaya po, kung gusto mong ikay malakas spiritually, iyong kinakain ang salita ng Diyos. Binabasa mo. Amen? Okay. Doon sa Santiago 1:23 hanggang 25. Anong sabi riyan? Simbolo ng salita ng Diyos. Ito ay salamin. Okay? Salamin. Okay? So, pag ikay nanalamin, sino nakikita mo? Sarili mo. Ano nakikita mo pag ikay nanalamin? Gulo ang buhok mo. Okay? Mayroon kang ungis. Hindi mo alam yung ungis. Mayroon kang taping. Mayroon kang panis na laway. Yun yung salamin eh. Kita mo, marumi ang damit mo. Ayan po yung salita ng Diyos. Kaya pag ikay humarap sa banal na kasulatan, makikita mo kung sino ka. Amen? Kayo ba'y naharap sa banal na kasulatan? Binabasa ba natin? Okay. Ano pang sabi? Diyan sa Efesos 5:25 hanggang 27, Juan 15:3, awit 119, talatang 5 at 11, ito ay tubig. Ano ang pinagagamitan ng tubig? Panglinis. Panglinis. Kung tayo naglalaban ng ating damit,
ginagamitan natin ng tubig para luminis, yun pong kanyang salita, kung ito po'y ating babasahin patuloy, lilinisin ito ang ating buhay. Amen? Mga young people, baka naman cellphone. No? Okay. Santiago 1:18. Anong ipinakikita rito sa Word of God? Ito ay binhi. Okay? Ito ay binhi. So, anong ginagawa ng binhi? Diyan nagmumula yung iyong paglaki, yung buhay. So, naririyan. Awit 119 verse 105. Ano sabi riyan? Ilaw. So, tayo ay may ilaw. Ating mata, ilaw. Sa bahay natin, marami tayong ilaw. At sa ating buhay sa araw-araw, ang salita ng Diyos ay ilaw. Abay, pagka wala pong ilaw sa bahay natin at gabi, mababangga tayo. No? Alam natin ang halaga ng salita ng Diyos. Hebreo Kabanatang 4, talatang 12. Ano sabi riyan sa Bible? Yan ay martilyo, hammer, pamukpok. Aha. Okay? Anong pinupukpok niyan? Ulong matigas. Oh, pag binasa mo yan, yan ang magsasabi sa iyo, sabi ng huwag, sabi ng huwag. No. Yan ang salita ng Diyos. At doon sa awit 19:10, at doon sa unang Pedro Kapitulo 3, talatang 3 hanggang 5, ito po naman ay binabanggit na ginto. Ay ano yung ginto? Yaman, kayamanan natin, at damit. Anong ideal sa damit? Pang ano itong damit? Pang takip, covering. So mga kapatid, kung ating titignan yung mga simbolong ito, gaanong kahalaga ng Biblia sa ating buhay. Sana po ay inyong nauunawa ang ganda nito. Doon sa sinasabi nating pagtatagumpay ng ating pananampalataya, binanggit natin na ang salarayan nito ay ang Diyos at ang Kanyang salita. Tayo nasa huling panahon, ang gusto natin tayo ay makitang maayos ang buhay espiritual. Ang advice ng ating pag-aaral na ito, ang Diyos at ang Kanyang salita. Yan po yung ating lakas. Amen? Yan po yung ating gamot. Okay? Kung ang mundong ito, pag may sakit tayo, may mga gamot na ini-offer, ang salita ng Diyos ay kinakailangan natin. Sana po mga kapatid ay naunawaan natin. Yan po ang nais ng Panginoong Diyos. Ngayon sa huli po, huli na. Sabi ko nga po, hindi ko naman totoong pahahabain ito. I hope naintindihan na ninyo mahalaga ang Bible. Okay. Kumbaga, gamot yan ang ating buhay. Kailangan sa pagtatagumpay ng pananampalataya sa huling panahon. Anong kailangan natin dito na makita upang may pagtagumpay ang pananampalataya sa huling panahon ayon sa pagpapahayag ng ating talata? Ano? 3 lang puntos ang ating kukunin. Una sa verse 14. Tingnan po natin ang ating text. Gusto ba niyo magtagumpay hanggang sa huling panahon? Ang hina naman eh. Okay. So, tingnan natin, verse 14. Ang una nating puntos. Sabi po ng verse 14, sabi kay Timoteo, at yan ay sinasabi sa atin, okay? Sabi ng 13 muna, datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama at magdaraya
at sila rin ay madadaya. Yan daw ang mundo, pasama. Pero sa 14, datapwat, sa English ay but, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaruunan mo ng katunayan. Unang puntos natin, sa pagtatagumpay ng ating pananampalataya hanggang sa huling panahon, naririyan po yung salitang manatili. So, kinakailangan po yung pananatili po natin na na atin pong panghawakan ang natutunang aral mula sa salita ng Diyos. Panatilihan natin. Nag-aral tayo ng Bible, nagbabasa tayo. Meron tayong mga napakinggang aral, natuto na tayo, pero pinananatilinan ba natin? Yun po yung ating nais ipakita. Alam po nyo, nakakalungkot. Marami po mga Kristiyano ang naturuan na, pero yung sinasabing pananatili sa itinuturo nito ay hindi sinusunod. Tama? Alam po ninyo, kung gusto po nating yung tagumpay hanggang huling panahon, una po ang sabi, pananatili. Okay? So sa ating lahat na tumanggap sa Panginoon, panghawakan natin, panatilihin natin ang ating mga sarili sa aral ng Diyos. Pag hindi ka na natili riyan, isang araw tangay ka ng mundo. Isang araw wala ka na sa church. Isang araw, anong tawag doon? Bilasa ka na. No? Bilasa. No? Oo. Hindi naman natin sinasabing nawawala ang kaligtasan mo, pero ang buhay mo parang hindi ligtas. Dadating ka sa ganong kondisyon. At doon sa ibang extreme na pagtuturo, kung ganyan ang buhay ng tao, baka nga hindi ligtas yung taong iyan. Ang tunay pong na kay Kristo, ang sabi, bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging bago. Nakakalungkot po. Meron tayong mga nabaptize doon sa jail. Pero yung iba, nung mabaptize, nung makalabas, lumabas na rin. Nawala na. So mga kapatid, sinasabi natin, gusto nating tagumpay tayo hanggang huling panahon yung ating pananampalataya. Ang sabi po ng talata, but, ano sabi sa English? But continue thou. Okay? Yan po ang sabi. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Pero binigyan ka ng kasiguruhan dito. So mga kapatid, ano man ang mangyari sa mundong ito, huwag nating ilalayo ang ating sarili sa salita ng Diyos. Amen? Amen po? Meron ho ba kayong Bible? Lahat? Binabasa ho ba ninyo? Kailan nyo huling binasa? Baka kayo may Bible nga, hindi naman nagbabasa. Cellphone lamang ang tangan. Mga young people, may Bible ba kayong sarili? Alin malimit tanganan? Cellphone, siyempre. Ganun tayo Kaysa halip na Bible. So, ngunit mga kapatid, yan po yung hamon sa atin. So, naririyan po yung mga talata, manatili tayo, nahawak natin ang salita ng Diyos. Diyan po sa John chapter 5 verse 39, sabi rito, search the scripture. Ito ang nagpapatunay tungkol sa akin at tungkol sa kaligtasang inyong hinahanap.
Doon sa Romans chapter 1, makikita naman ninyo yung kabaligtaran nito. Romans chapter 1. No? Yung mga tao, sabi nila, verses 21 and 22 ng chapter 1. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos ay hindi nila niluwalhati nilang tulad sa Diyos ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim at ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Kung talagang tayo'y natuto sa banal na kasulatan, huwag nating tatalikdan ang banal na kasulatan. Ang sabi nga po ng Psalms 119 verse 105, ito yung ating ilaw ng ating landas upang hindi tayo maligaw ng daan. So sa lahat, maging sa mga estudyante, alam ko marami kayong assignments, pero huwag niyong kaligtaang hindi basahin ang Bible, bulayin ang salita ng Diyos. Pagkayang inyong assignment lang ang inyong pag-aaralan at hindi kayo mag-aaral ng Bible, ililigaw kayo. No? Ililigaw kayo. Ako'y minsan nanonood ng YouTube, dating baptist na wala sa baptist, at nagbaptwist na. No, twisted na. Ay bakit? Ay hindi nag-aral, hindi pinalalim ang kanyang sarili sa mga katotohanan ng Diyos. Pangalawa, una, pananatili sa panghahawakan sa natutunang aral tungkol sa salita ng Diyos. Pangalawa, verse 15. Inyong tinasa verse 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay? Ang una, pananatili. Pangalawa, pananalig. Pananalig or pananampalataya sa salita ng Diyos. Nasa pananampalataya sa Panginoong Hesus ay matatamo ang kaligtasan at maglalayo sa buhay ng kasalanan. Dapat nakikita natin yun. Tayo nananalig, ito nga ang maglalayo sa akin, ang salita ng Diyos. No? So mga kapatid, ito'y advice sa atin. Huling panahon, nasa huling panahon tayo. Okay? Hindi tayo tunay na makapapanatili kung tayo po'y walang pananalig. At ang sabi nga po ng ating nabanggit ng talata, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against Thee. So, yan po yung advice. And the last, verse 17. Sabi po rito, naririnig yung Bible sa 16, ang scripture, merong inspiration of the Holy Spirit. Ang sabi ng verse 17, upang ang tao ng Diyos. Sa bawat Kristiyano yan, tao ng Diyos. Ang tunay na tao ng Diyos ay yung tunay na mga Kristiyano. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So paano daw tayo magkakaroon ng lakas, ng tagumpay? Diyan sa talatang iyan ay sabi po rito, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ito po yung nilagay ko. Pagpapapasok sa turo, pagpapasakop. Hindi papapasok. Pagpapasakop sa turo ng salita ng Diyos na nagbibigay lakas
sa pagtatamo ng buhay ng pananampalatayang may kabanalan. Pagpapasakop. Yan po ang sabi. No? Ito yung sabi, ang salita ng Diyos ay magpasakop ka riyan. Huwag maging hard-headed. Huwag maging stubborn. Yun po yung sabi. Ay basa ka nga ng basa ng Bible, pero hindi ka nagpapasakop. Alaman mo nga ang aral, pero meron kang gustong iyo. So mga kapatid, gusto ng Diyos na tayo ay victorious. Tagumpay hanggang sa huling panahon. Sabi natin, yes Lord. Salamat. Pero, pag iyong pinabayaan ang mga katotohanan ito, wala kang laban. Bagsak ka. At sana po mga kapatid, katulad po ng ating pag-aaral sa mga paksang ating pinag-uusapan, yun pong sinasabi nating pagtatagumpay ng pananampalataya hanggang sa huling panahon, yun ang aim ng bawat isa. Amen po. Lagyan na naman na amen. Amen. Para ba ngayon? Natawag na. Mga kapatid, kinakailangan po ay ating nakikita ang bagay niyon. Ang Word of God, ang Diyos. So, manatili ka rito, manalig ka rito, magpasakop ka rito sa salita ng Diyos at sa ating Panginoong Diyos. At sa kahuli-hulihan, ang sabi ng Joshua 1:8, alam na natin, this book of the law shall not depart out of thy mouth, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. Hindi ko naman sa ulo lahat yun Na ito ang sabi, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Pagbubulayan mo araw at gabi. Walang tagumpay ang isang Kristiyano na may Bible nga, pero hindi binabasa, hindi nagpapasakop, hindi nagpapailalim. Pero ang sabi ng Panginoon kay Joshua, pagbulayan mo yan. Sure ang iyong tagumpay pagkaya salita ng Diyos ay iyong pagbubulayan. Ano mang problema ang dumating, yes, naroroon ang napakaraming problema, but God gave us that assurance. Katulad kay Joshua, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. And I hope, yan po ang panalangin ng bawat isa sa atin. Amen po? Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, kami nga po ay tumatalakay sa pag-aaral tungkol sa huling panahon. At ito po, O Diyos, ay kinakailangan nga po namin. Dahil kami nga po, O Diyos, ay masasabi po namin nasa mga huling panahon na ng buhay. At Lord, katulad ng binanggit, ang mga panahong ito'y hindi po pabuti, kundi pasama. Ngunit, Panginoon, ang naisin mo at ang matuwid ay kami po'y makita mong tagumpay. Lord, amin pong dinadala sa iyo ang aming mga sarili. Sana nga po, O Diyos, sa mga pag-aaral ng inyong salita na aming napapakinggan, hindi namin ito ipagkibit-balikat. Sa halip, kami po'y maging seryoso at magkaroon po kami ng tunay na pagnanais
sa ninanais mo sa aming buhay. Aming Panginoon, ang dalangin ko po sa iyo, kami po'y tulungan mo upang sa ganoon ay amin pong maisagawa at magampanan ang iyong kalooban. Panginoon, kami po'y sa iyo nagtitiwala. Kami po'y umaasa sa iyong biyaya. At habang tayo po'y nakatungo, nakapikit po ang ating mga mata, alam ko na mayroon tayo pagnanais na ganito. Ngunit alaman mo rin sa iyong sarili ang iyong kailangan sa Panginoon. At kung ngayong umaga nakita mo sa iyong sarili, Lord, tulungan mo po ako. Gusto ko pong ako'y tagumpay hanggang sa dulo ng aking buhay o hanggang sa ikay dumating. Lord, mahina rin po ako. Kayo ang inaasahan kong aking lakas. Sa iyo po ako humihingi ng biyayang lakas. Pero po bang ganyan ang panalangin upang hingin ang biyaya ng Diyos? Amen. Yes. Yan po'y para sa ating lahat. Meron ka bang panalangin sa Panginoon? Lord, napakarami pong mga bagay sa mundong ito na humihila sa akin. Ako po'y hinihila ng mundong ito, but Lord, help me to be able to stand against those works of darkness. Meron pa po bang ganyan? Amen. Meron pa po ba? Will not stay long. But if you have that desire in your life as believers of God, Lord, help me. I'm weak. Kinakailangan ko ang iyong lakas, Panginoon. Meron pa po ba? Nakila po namin, Panginoon, salamat po. Akin pong ginawa ang aking bahagi upang maipaalala po sa iyong mga anak ang lagay ng huling panahon. At Lord, nawa nga po, ang aming pong mga napapakinggang paalaala ay hindi namin ipinagkikibit balikat. Sa halip, kami po'y sa iyo lumalapit at humihingi ng biyaya ng lakas upang sa ganun, Panginoon, hindi kami madaya ng sanglibutang ito. Lord, kayo nakakakita ng bawat isa. Alaman mo ang panalangin ng bawat isa sa kanila. Sila ring mga nakatayo ngayon, Lord, pagkalooban mo po ng iyong biyaya. Tulungan mo po, O Diyos. Maging ang iglesyang ito, nais po namin, Panginoon, na wala ni isang miyembrong masadlak, mahila ng mundong ito, kundi marat ngang tinatayuan ang kanilang pananampalataya na nakilala at tinanggap sa iyo. Lord, umaasa po kami ng iyong biyaya, inyo nga pong ipagkakaloob. At ito po yamin dalangin na may pagpupuri sa iyo at hiningi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po at purihin po ang Panginoon. Yan, salamat po sa Panginoon sa hamon at pagkilala ng ating pananampalataya na sa huling panahon ay patuloy na magtagumpay. Victorious faith in the last days. Tayo po ay magpapatuloy and let us call again our shepherds men. Pare usher po tayo sa ating pagkakaloob na hindi po sapilitan at ginagawa po natin sa kagalakan ng puso.
Tayo po manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po Ama sa biyaya na pinagkaloob po sa bawat isa. Salamat po Diyos sa mga mensahe na hayag na naging pagkapala po sa amin. Salamat din po Diyos sa halaganan na likom. Salamat po Diyos sa iyong biyaya at sa puso ng Panginoon na pinagkaloob sa amin na pusong masaya sa pagbibigay Panginoon. At pagpalaan niyo po ito Diyos na ito po ay maging gamit-gamit sa kalalawak ko po ng iyong gawain. Salamat po. Ang lahat mo ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. At muli ho, ay tayo ay makarating, makapagbahagi ng ating mga sarili sa pagsamba. Mamaya pong hapon at sa oras po ng 1:15, may joint fellowship po ang lahat ng grupo para sa pagkilala muli ng ating mga nanay po mamaya pong hapon. So balik po kayo mga nanay at meron hong isang espesyal na programa para sa inyong pagiging nanay. Amen? So yan po, yan ang ating programa po mamayang hapon at Gospel Hour ay patuloy po yung ating pag-aaral patungkol sa paghahanda sa mga huling araw na tayo ay marat na ng Panginoon nagtatapat mabuti bilang mga mananampalataya. So yan po at pray po natin ang gawain sa buong linggo at sa mga paghayo, tuturo natin sa mga bahay-bahay. So yan po, tawagin po natin ang ating pastor at habang siya po ay paparito pastor, sige po, ang ating pong attendance ay 272 first service at second service ay 383. Kita naman natin kung gaano karami po ngayon. Meron po tayong grand total na 655. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, so tayo po ay nagpapasalamat na hindi lang po tayo nakapanambahan ngayong umaga, kundi kayo din po naman ay meron po tayong missionary. At ito po, sa totoo, ito po yung aking pamangkin, Pero apo yata, apo. Hindi pala pamangkin, apo. Pero nakita ko lang po siya nung isang araw, na ako pala mayroon ng apong ganitong kalaki at missionary, So, at sila po ay si Dean at saka si Hannah Medrano. At sila po ay missionary doon po sa Costa Rica. At nais kong tawagin ang si Den, yun po ang kanyang misis. Tayo nga po, tayo muna. Yan, okay. At parito ka at ikaw ang magpahayag ng iyong gustong ibahagi at atin pong mapakinggan ang kanyang gawain. Magandang umaga po sa inyong lahat at isa pong karangalan para sa akin na makatayo po sa inyong harapan. Salamat po Lolo Pastor Cesar, Lola Vita for this opportunity na maging kabahagi po ng inyong pong service. Truly we enjoyed kasama po na aking wife ang service and thank you po sa salita ng Diyos na na-preach this morning. I am Dean Algie Medrano, kasama ko po yung aking wife, Sister Hannah Medrano, Makaraig Medrano. Actually, tubong Batangas po sila, pero hindi po siya lumaki dito. Yung kanya pong tatay ay from dyan po sa May Dolor. Actually, naging bahagi daw siya, sabi ng kanyang father, sa InterVarsity before at once sa kanyang buhay, nakapakinig siya ng gospel dito rin sa Good Shepherd. But right now, they are residing in Bahrain. And isa pong karangalan sa amin na makavisit dito and makapakinig po ng salita ng Diyos. And not only that, we are missionaries. The Lord has called us to be missionaries sa Costa Rica, Central America. At ang Costa Rica po ay nasa part po ng Central America, Latin America. Kami po ang first Filipino missionaries doon sa bansang yun. At isa pong privilege din para sa amin to take the gospel and reach these people with the gospel as well. From Bethany Baptist Church, Makati po kami. And salamat po, Good Shepherd Baptist Church for your testimony of reaching the
lost with the gospel of Jesus Christ. This coming June 8 po, pupunta po kami ng Costa Rica. May flight na po kami. And do pray for us. Isa pong challenge po ito sa amin. Though, nakarating na po ako ng Costa Rica. Start na po ako ng mission for 14 months doon po sa Costa Rica. And by God's grace, naging fruitful naman po ito. Initial plans po namin ay to start the language. Ang language po sa Costa Rica ay ay Spanish language. Ang total population po dito ay roughly 5 million people, 5 to 6 million people. Very small country but in need of the gospel. At nung ako po ay nasa Bible school, nagsuko po ako ng buhay, nakarating po ako sa Malaysia at doon po sa Malaysia ako po ay missionary intern. At nung ako po ay nasa Malaysia, the Lord has broke my heart for foreign missions. At na-expose po ako sa mga different nationalities at doon po talagang binasag ng Diyos yung aking puso. And I went back to the Philippines at I surrendered my life for foreign missions. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon, may isang missionary, sinabi sa akin yung Costa Rica, talagang I was really burdened. At year 2022, pumunta po ako sa Costa Rica, nagstay po ng 3 months. Wala po akong kakilala, wala akong kamag-anak. In fact, sabi ko nga po sa inyo, kami po yung first Filipino missionaries. We just went there by faith, see the field, feel the field, and by God's grace, nagkaroon po tayo ng contacts din, nakapag-establish ng contacts. At bumalik po ako sa Pilipinas to further my deputation at bumalik po ulit ako ng Costa Rica para mag-aral ng language. At nakipag-partner po tayo sa isang Mexican missionary at by God's grace, naging fruitful po ito. For 14 months, ang inabot po natin mostly mga young people. Alam niyo po, ang Costa Rica ay very liberal country. Kung nakikita niyo po, gaya ng nabasa natin kanina sa 2 Timothy chapter number 3, very rampant po yun at common sa bansang Costa Rica sapagkat ang Costa Rica po isa sa mga immoral na country at talagang nangangailangan ng ebanghelyo. In fact, when I was reading kanina, yung 2 Timothy chapter number 3, medyo conservative po yung Pilipinas. Yung mga kabataan sa Pilipinas medyo maayos pa. But in this region, especially in this Latin American region, ang kasalanan po ay common. Katanggap-tanggap. At why? Because no one is preaching the gospel. And this country is in need of the gospel. And so we need missionaries, we need pastors, we need preachers who will surrender their lives and tell this light and bring this light and carry this truth sa bansang ito na punong-puno ng kasalanan at naghahari ang kasalanan. So do pray for us. Kami po ay 4 months pa lamang. In fact, sabi nga maraming kanina nag-i-invite pumunta dito kasi si Mrs. po hindi pa po mother, pero eventually future mother. So do pray for us. 4 months pa lang po kaming married and we're young. We're both young. I am 27 years old. My wife is 26 years old. But we're willing to spend the best of our years serving the Lord. So I believe na ang Lolo Pastor Cesar po isa sa mga tinitingala namin, especially sa aming angkan. And I'm thankful because I have goodly heritage. In fact, if I will trace 4th generation Christian na po ako. And imagine that no po. So my desire is to pass on this goodly heritage sa generations to come. So, if the Lord will tarry His coming. And so, thank you, Good Shepherd Baptist Church, for your heart submissions. And do pray for us. Do pray for us. This is a long journey, but I know that you will be with us and God will be with us. Salamat po, Pastor. Okay, so salamat sa magandang patutuo ni Dean at ni Hannah na they are willing to be missionary doon po sa Costa Rica. At we'll be praying for both of you that God will use you mightily as you go in that field of service. Okay? At kayong dalawa ay aming patatayuin dito sa harapan, no? May kakamay sa inyo na mga kapatiran ng Good Shepherd.
Okay? At tulad po ng ating dating ginagawa mga kapatid, ay kamayan po natin at kung ano man ang inyong maaaring may abot ngayon sa kanilang kangay paglalakbay, paghahanda, pagbabalik sa Costa Rica, ay ma-feel po nila at we'll be praying na tayo po'y maging kabahagi ng ministry doon sa bansang iyon. So, at tayo po ay anong gagawin natin? Yung ating isang pouch sa ating isasalin, mamaya-maya, tayo ay mananalangin muna at sa pinakahuli kay tatayo dito sa unahan. Let's all stand and we'll have our closing prayer. So, salamat po sa ating lahat na nakapanambahan ngayong umaga. At nawa nga po kayo ay napagpala at tayo ay napagpala ng salita ng Diyos. Mamaya po, sana'y nandito po muli tayo. Tayo po yung mananalangin. Let's pray. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama. Kami nga po ay nagpapasalamat sa iyo for another blessing na inyo pong ibinigay sa amin. Kami po ay nakadako sa iyong bahay-sambahan. Kami po ay nakasamba sa inyo at nakapag-aral din po ng inyong banal na salita. And Lord, I pray that you help us na tunay na maging matatag sa aming pananampalataya, na kami po ay mabalikan mo o kami po ay dumako sa iyo na naipagtagumpay po namin ang aming pananampalatayang tinanggap sa iyo. Lord, sa iyo namin po ipinagtitiwala ang aming mga sarili. Wala po kaming lakas, kayo ang aming kalakasan. At nawa nga po sa mga duties and responsibilities po namin ay aming tunay na magampanan upang sa ganon kami nga po ay makatayong matatag. At aming Panginoon, umaasa nga po kami sa biyaya mo, maging sa pagtatapos po ng gawaing ito, ay inyo pong igagawad sa amin at mamaya din pong hapon kami po aakayin mong muli makabalik sa dakong ito. And Lord, ito po ang aming dalangin, hiningi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Lord, the Lord His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious, the Lord be gracious, gracious unto you. Amen, amen, Tapos na po tayo at magandang tanghali po sa ating lahat. Ang dalawang ito ay ating patayuin dito sa harapan at inyo pong kamayan bago tayo umalis, at anything that you can share to this couple, kayo na po ang bahala. Okay.